Good day everyone, this is CE Solves and ang topic natin today is vector multiplication. And mayroon tayong two problems na pwede nating isolve para mas malaman natin kung paano ba mag-multiply ng vector. So, yan, start tayo sa number 1. R is equal to 4i minus 6j plus 2k. Yan yung position vector, yung f naman yung force vector, at yung lambda is the dimensionless unit vector. So, dalawa yung hinahanap natin at itong dalawa na to, yung A and B, is pareha siya na scalar triple product. So, solve natin yung A. So, R cross F dot lambda. So, sulatan lang natin ang IJK. Hindi to kasali sa problem, ay sa pag-solve, pero lagay ko lang yun para hindi tayo masyadong malito as I explain. So, start tayo sa R, which is this one and this one. So, R is 4i minus 6j plus 2k. F naman is 20i plus 40j minus 30k. Tapos, ang lambda naman is wala siyang i, so 0. Tapos, 0.8j plus 0.8k, ay 0.6k. So, ngayon, isi-solve natin siya. Ang start tayo sa i, which is 4. So, sulat natin 4 times, sulat natin yung a, since nag-start tayo sa 4, ka-cross natin to. So, ang tira na lang is itong part na to. So, sulat natin siya dito. So, magiging siyang 40, 0, negative 30, 0.8, 0.6. Minus, palagi itong minus sa j, pagdating sa j. So, erase natin to. So, j naman tayo magsimula, which is 0.6, ay, negative 6. So, negative 6, sulat natin, times negative 6, times, since negative 6 yung ginamit natin, which is the j, takpan natin yung kalinya niya vertically at horizontally. So, ang tira na lang is itong 20, 0, tas negative 30, 0.6. So, copy natin yan. Magiging siyang 20, negative 30, 0, tas 0.6. Wait lang, isag ko lang to kasi wala na palang space. Yan. Tas yan. Next natin gawin is yung sa k naman ang isolve natin. Since yung k is 2, sulat natin 2, positive 2, and yung k natin is 2 siya, so takpan natin yung mga kalinya ng 2, which is negative 30, 0.6, tapos 4 times negative 6. So, yan na lang yung tira natin. Magiging 20, 40, 0, 0.8. So, yan yung isi-simplify natin. Tandaan natin na sa j, palaging may negative dyan sa formula. So, parang I times blah 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 minus j times blah 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 plus k. So, j yung may negative. So, erase natin to. So, mag-cross na tayo. So, ang gagawin natin is 4 times 40 times 0.6, 40 times 0.6, 24, minus negative 30 times 0.8, negative 30 times 0.8, negative 24. Gawin na natin itong parenthesis, minus negative 6, so magiging negative times negative is positive, 6 times 20 times 0.6, 20 times 0.6 is 12. And negative 30 times 0 will be just 0. So, wag na natin siya isulat. Plus 2 times 20 times 0.8, 20 times 0.8 is 16. So, yan. 40 times 0 is just 0. So, wag na natin isulat. Kaya, i-simplify na natin siya. So, 4 times 24 minus negative 24 plus 6 times 12 plus 2 times 16. So, ang answer is 296. Wait, ayusin ko lang sulat. 296. 296. And since tig-cross natin lahat, mapapansin natin yung units, Newton, meter. So, ang unit natin is Newton dot meter.
So, yan. Ang answer dito sa A is 296 Newton meter. So, yan yung solution natin sa part A. So, erase na natin. Yan. Next is yung B naman ang isolve natin. So, lambda, parehas lang yung gamit natin na given, pero iba lang yung order ng paka-multiply. So, lambda cross F dot R. So, ngayon is, sulatan natin ulit yung IJK. Ito, invisible lang to, palatandaan lang to. Hindi to kasali sa pag-solve. So, I, J, and K. So, sulat natin yung sa lambda muna. So, 0i plus 0.8j plus 0.6k. Next is sa F naman. So, positive 20i, positive 40j, minus 30k. So, next is the R. So, positive 4i minus 6j plus 2k. So, gawin natin yung ginawa natin kanina, which is, simula tayo sa I, which is 0. So, 0 siya. And, since i-multiply lang naman natin siya, magiging 0 lang naman siya. Pero, sige, sulat ko muna tuloy. Silat ko na lang tuloy. So, 0, tapos, takpan natin yung mga linya ng 0, which is 24, tapos 0.8, 0.6. So, ito na lang yung tira. So, 0 times cross ng 40, negative 30, negative 6, and 2. Tapos yan. Sunod natin is, So, sunod natin is, yung sa J naman tayo magsimula. So, 0.8 yung J. So, minus, since ito palagi na tong minus, 0.8. Tapos, takpan natin yung mga kalinya ng ng 0.8, ito, tapos ito. Sunod, ito yung mga tira, 22, tapos negative 30 times 4. So, sulat natin siya, 20, negative 30, 4, and 2. Next is, yung naman natin, yung K. So, plus, K natin is 0.6, 0.6. Wait lang, isog ko lang tuloy ito. Kasi wala ng space. Yan. So, 0.6. Takpan natin yung mga kalinya ng 0.6, which is ito, vertically, at ito yung horizontal. So, ang tira na lang is itong nasa loob. So, 0.6, copy natin yung 20, 40, 4, na negative 6. So, yan. Simplify natin to. So, 0 times 40 times 2 is 80, minus negative 30 times 6 is positive 180. Next is 0.8 times 20 times 2 is 40. Negative 30 times 4 is minus negative 30 times 4 is negative 120. Plus 0.6. 20 times negative 6 is negative 120. Minus 40 times 4 is 160. So, simplify natin siya. So, negative 40 minus 120 plus 0.6 times negative 120 minus 160. Answer natin is negative 296. Tapos, ang unit pa rin natin is Newton meter. So, yan. Newton meter. So, ang answer sa B is negative 296 Newton meter. So, yan na yung sagot sa first problem natin. Sa A is positive 296 and B is the negative 296. So, move on tayo sa next problem, which is this one. Use the dot product to find the angle between the position vectors A and B. So, ang mapapansin natin, walang value yung Z, kung anong value nito. So, hanapin natin siya. So, label natin to. Ito will be AXY. And, ang value maggawa tayo ng triangle dito sa baba. So, wait. Sulatin natin. AXY
Tapos, may triangle dito as slope. Gamitin natin yung factors na 2.74 at 4.27. So, para makuha natin yung hypotenuse is gamitin natin yung formula na 2.74 squared plus 4.27 squared. Square root. Tapos, solve natin. 2.74 squared plus 4.27 squared. So, 5.07 yung H meters. So, yan yung dimensions nito. Ang dimension nito will be 5.07. So, 5.07. So, ang dimension din nito will be 5.07 kasi same lang naman sila, 'di ba? So, 5.07. Tapos, ang dimension nito is hindi pa natin alam. So, ito yung hinahanap natin, 'di ba? So, ang pwede natin gamitin diyan na SOHCAHTOA is the tan TOA. So, tan theta is equal to opposite over the adjacent, 'di ba? So, tan theta, ang theta natin will be the 50 degrees sa loob ng triangle na to. Ito yung triangle na tighahanap natin. So, ito yon. Ito, tapos ito. So, ang tan theta is 50 degrees. Tapos, opposite natin is opposite of the angle, which is this one, which is 5.07. Next is the adjacent. Yung adjacent is katabi ng angle, which is ito. So, hinahanap natin yung adjacent. So, yan. Yan yung hinahanap natin. So, adjacent tan 50 is equal to 5.07 and adjacent equals 5.07 over tan 50. So, solve natin siya. 5.07 over tan 50. So, ang value nito is 4.25 meters. So, erase na natin to. So, value nito is 4.25 meters. So, sulat na natin siya dito sa gilid. Since pare-parehas lang to, 'di ba? Ito, tas ito. So, yan. Yan na, nakuha na natin yung value niyan. So, nakuha na natin. Next is isulat na natin yung vector A as ijk, as a vector form. So, vector A will be this one. This one. So, ang value niya will be, ito yung z niya, z factor, tapos ito yung y, tapos ito yung x niya. So, yan. Ang x niya will be, yung value nito, 2.74 I, and positive siya kasi papunta sa positive direction, which is dito, positive direction siya. And yung next is plus 4.27J, kasi 4.27 kasi yung y niya is ito, 'di ba? Ito, which is same lang dito. Pag nilagay mo siya dito, ni-reflect mo. So, positive siya. So, 4.27J plus positive ulit kasi ito yung z component niya at yung value niyan is 4.25 plus 4.25K. So, yan. Nahanap na natin yung A. Ngayon is erase ko lang to para malinis. So, yan. Hanapin na natin is yung B vector. So, B vector is nakalay lang siya sa XZ plane. So, ito lang siya. And, hanapin natin yung X. So, ang X is 1.83 kasi hanggang dito lang siya, 'di ba? Hanggang dito lang. Ito yung X niya component. So, hanggang dito lang. Kaya, ang value niya is 1.83. 1.83i plus
wala siyang z kasi nandito lang nga siya sa x and z plane. Kaya 0, 0j siya. Plus, positive ulit yung z niya. So, pataas. Ito yung z factor niya. Kaya, positive 4.25k. So, yan. Ngayon, nahanapin na natin is the angle between the position vectors A and B. So, in finding the angle between the positions vectors A and B, gamitin natin yung formula na cosine theta is equal to lambda A cross I dot lambda C. So, ngayon is, alam natin na ang lambda A equal yan sa vector A over its magnitude. So, ito yung representation ng magnitude. Cross, yung lambda C naman is vector C over the magnitude ng C. So, isolve natin yan. Erase ko lang to. And galaw natin, isog natin to dito. Yun, next natin gawin is cosine theta will be vector A, sulat natin, magiging 2.74i plus 4.27j plus 4.25k over yung magnitude niya will be the square root of 2.74 squared plus 4.27 squared plus 4.25 squared. Tapos, dot, yung C naman, ang iano natin. Wait lang, parang hindi nakasya. Sugin ko ulit. Yan. Tapos, yung C naman is, yung vector C will be 1.83i plus 0j plus 4.25k all over square root of 1.83 squared plus 0 squared, wag na natin sulat, plus 4.25 squared. So, simplify lang natin tong mga nasa ilalim. So, 6.618 ang sagot dyan dito sa ilalim. So, erase ko na lang tuloy ito. So, ito, magiging siyang 6.618 pag sinimplify. Yan. Ito, 6.618. At kapag sinimplify mo naman to, it's 4.627. So, erase ko na ulit to. Palitan ko na ng 4.627. 4.627. So, ngayon is, magda-dot product na tayo. I-dot product natin tong numerator. So, simula tayo sa I. So, magiging ito at ito. So, 2.74 times 1.83. So, magiging siyang 5.0142. So, sulat natin dito, 5.0142 plus, next natin is, ito naman, yung J naman. Wait, ibang color tuloy. Yan yung J. So, 4.27 times 0 is just 0. So, huwag natin calculator, 0 na yan. Tapos, 4.25 will be 4.25 times 4.25. So, 4.25 squared. 18.0625. That's 18.0625 all over, multiply natin tong 6.618 times 4.627. So, 30.62. So, simplify natin siya. Cosine theta is equal to 5.0142 times I plus 0 plus 18.0625 over 30.62. So, 0.75. 0.75. So, ang hinahanap natin, di ba, is the angle between the position vectors A and B. So, hanapin natin yung angle. So,
multiply natin both sides by cosine, inverse cosine. So, may inverse cosine. Makakancel tong cosine dito. So, theta is equal to inverse cosine ng 0.75. Input natin. 0.75. So, ang theta natin will be 41.41 degrees. So, yan na yung final answer natin. So, nakuha na natin yung answers sa dalawang problem and yan. Pag may hindi kayo naintindihan, don't hesitate to comment in the comment section, and to see more of my videos, you can subscribe, and thank you guys for watching. Bye-bye.